Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel Virgo. Alamin natin ang weekly tarot reading mo sa linggong ito. General reading Virgo, gamitin natin ang ating intuition sa panunood. I hope na makuha mo ang energy natin. Okay. Virgo, Four of Summer and King of Winter. Okay, Virgo. If ever man na distracted ka, like may gusto kang gawin or may ginagawa ka, literal, like isa kang estudyante, isa kang negosyante, isa kang empleyado, or kung ano man tong ginagawa mo, pwedeng distracted ka. May mga taong dinidistorbo ka or inistorbo ka or medyo hindi ka nakakapag-focus. And hindi mo masyadong na-appreciate or hindi mo masyadong nakikita yung blessing sa paligid mo, yung opportunities. Okay? Or pwedeng relationship, pwedeng family members, take for granted mo. So, hindi ka masyadong masaya sa buhay mo. Sa linggong ito, parang ganon. And, etong King of Winter, sinasabi na, if ever na eto yung nararamdaman mo, kailangan mo daw na humingi ng advice sa isang profesional. Like, for example, doktor yung kailangan mo, may masakit sa katawan mo, doktor yung hanapin mo. Alimbawa sa batas or kung saan pa man yan or documents, abogado. Okay? So, dito sinasabi ng barahan na may ibang Virgo na medyo hindi kayo masyadong nasa mood, sensitive, medyo moody, sensitive, and then mabilis kayong magalit, mabilis kayong ma-disappoint. Parang feeling nyo, napaka-dilim ng paligid, parang ganon. So, distracted ka. Okay, Ten of Cups. Wow. Diba? So, sinasabi sa'yo ng baraha dito na huwag kang masyadong nakafocus sa negative. Pwedeng lahat ng earth signs ngayon ay may mga pinagdadaanan na shadow moment. And itong Ten of Cups na to, sinasabi ng baraha na pwedeng ikaw yan. Like, for example, ikaw to. Or dalawa kayo, magkarelasyon. May mga problems kayo ngayon. Kung makikita mo to, dalawang to na nakatayo, sinasabi na, pwedeng sila ay suportado kanila, is either parents mo yan. So, if ikaw ay nakakaramdam ng negativity, like feeling mo wala nang nagmamahal sa'yo, isipin mo magulang mo, mahal na mahal ka. Okay? Tingnan mo yan, may pag-asa. Huwag mong isipin na wala nang pag-asa. Habang ikaw ay naandyan, habang ikaw ay buhay, ay may pag-asa. Okay, Emperor, 'di ba? Kailangan nating maging logical. Huwag tayo masyadong emotional sa linggong ito. Siguro don't take things seriously, guys. Huwag nating seryosohin ang lahat ng mga nangyayari sa paligid natin. Matuto tayong mag-enjoy sa mga nakikita natin, sa mga nararamdaman natin, and huwag masyadong seryosohin ang lahat, okay? Five of Pentacles, may mga problema kayo sa pera. Totoo, literal, may problema sa pera yung Virgo. But hindi yun rason para maging, 'di ba? Parang mag-succumb ka na lang sa yung sadness. 'di ba? Kasi sinasabi ng bracer dito, it's either ikaw ay may pera or wala. Ang importante is yung contentment mo. Dito wala kang contentment eh. And sinasabi ng baraha dito, kung wala kang pera or wala kang masyadong pera or wala kang savings, kailangan mong maging matalino sa pag-spend ng pera. Kasi pwedeng wala ka nang pera, tapos pwede ka pang manakawan, pwede ka pang ma-scam. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha mo. Grabe, yung baraha mo. Tapos, distracted ka eh. Like, may iba sa'yo dito na may financial problems na. Pero, may iba na, may bisyo pa. Like, comment down below if may bisyo. High Priestess. Relationship, meron dito, guys, na mga relationship na pwedeng na lihim na relationship na natatakot na mabunyag. Okay? Diba? Tingnan mo. Mag-iingat tayo. Okay? So, pwedeng hindi yan makaresonate sa'yo kung wala ka naman na mga third party na nililihim or kung ano pa man. Pero in case na mayroon ka na third party na nililihim, like may asawa ka, may asawa din yung third party mo, or yung
ikaw single, siya may asawa. So, basta illegal to na relationship, illegal talaga. And lihim na relationship siya, mag-iingat ka dahil yung tao, if ever na nasa dito kang sitwasyon, yung tao na nasasaktan natin, hindi natin alam kung gaano kasakit yung nararamdaman niya na nabitray siya ng relationship niya. And pwede yun na bumalik sa atin as karma. So, yun ang kailangan nating iwasan. Lalo kung mayroon tayong mga lihim na relationship. Okay. Ace of Pentacles, may iba sa inyo dyan na posibleng papasok sa bagong trabaho. May hinihintay kayo eh, 'di ba? Like may iba sa inyo na naghihintay ng opening ng company, hiring sa isang company or kano pa man 'yan. Pwedeng travel din, pwedeng opportunities na makapagsimula ng negosyo. Okay, may iba sa inyo diyan na balak magnegosyo, may iba sa inyo diyan na balak bumalik sa trabaho. Naghihintay sila ng balita, naghihintay kung nakapasa na ba sila sa ina-applyan nilang company, or ano ba yung gustong sabihin. Gusto nilang bumalik sa dati nilang pagtatrabahuhan. Yung iba din, maraming choices sila sa buhay, parang gusto nilang mag-stay or pwedeng umalis. So, comment down below if makaresonate ka dyan. Okay, 10 of money. Pwedeng buhay pa yung parents mo, and posibleng nangangailangan ka ng malaking halagang pera, and pwedeng yung parents mo ay may mga ari-arian sila, pwedeng sila ay magbenta ng mga ari-arian nila or kung ano pa man na belongings nila. May magbabalik. Pwedeng ikaw ay babalik doon sa dati mong boss, sa dati mong company, sa dati mong employer, dati mong relationship, sa dati mong bahay, dati mong tinitirahan, dating bansa or dating barangay or kano pa man. Nakikita natin dito yung pagbabalik. And the Empress, sinasabi ng baraha dito na take care of your body, guys. This week, health, kailangan mo yun na asikasuhin. Kasi, if ever na itong magbabalik na to, is either bisyo siya. So, ingat tayo, huwag tayong gagawa ng bisyo, guys. Dahil pwedeng kung may naramdaman ka sa iyong past, pwedeng bumalik yon. So, ingatan mo yung sarili mo. Okay, ingatan natin yung ating katawan, physical body, ang ating mental health, especially yung physical health mo, napaka-importante dito. Ingatan mo din yung pera na hawak mo, or pwedeng, may darating kasi ditong work eh, so, kailangan wise ka na, hindi ka na tulad ng dati na mabilas yung labas ng pera mo, okay? And sa last card mo is Page of Cups. Future, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may posibleng may asawa ka man or wala, may posibleng new relationship dito na darating sa yung hinaharap, sa yung future. Or pwedeng ito ay dati ng kakilala mo. So, yun, parang ano lang siya, magbabalik lang siya sa buhay mo. Okay, so thank you for watching. Bye!